sa Kanya, pagdating sa panahon natin, wala na. Tapos pagdating pala sa bagong langit, bagong lupa, meron pala Sabat, lulubog, lilitaw. Ang Sabat ng ating katunggali ay palitaw, lulubog at lilitaw. Hindi ho ganon. Ang turo ng Biblia mula Genesis hanggang bagong langit, bagong lupa. Sa Genesis na wala po ang paraiso. Sa bagong langit, bagong lupa, isa. Sa uli, ang paraisong naiwala. Dahil sa kasalanan, kaya po ang Sabat ay mananatili hanggang sa langit. Nais nyo bang makasama sa langit, mga kapatid? Kung nais nyo makasama, iwanan na po natin ang maling doktrina na ang Sabat po ay pinawi na ni Kristo sa ating panahon. Malaki po talaga ang kamalian ng doktrinang iyon. Kaya mga kapatid, mahaba-haba pa. Ito ipang ilang tayo ko na. Pangalawang tayo, di po ba? Ito ang aking pangalawang tayo, kaya medyo gagandahan na natin ang mga, ilan? 3 minutes. Meron po ba tayong patotoo? Sa loob ng 3 minutes, ito'y patutunayan ko, na ang mga alagad noon, kahit matapos ng mapako sa krus si Kristo, ay nangili ng Sabat sa sinagoga. Meron po. Paano natin napatunayan? Atin pong basahin ang aklat ng Gawa 9. Ito po'y matapos na yung Pentecostes na sinasabi nila. Nung si Pablo po ay isa pang mang-uusig, ang tawag sa kanya ay si Saulo, isa siyang Hudyong mang-uusig ng mga Kristiyano. Pag mang-uusig siya ng Kristiyano, ito ang ginagawa niya. 9:2 ng Gawa, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging lalaki o mga babae, ay kanyang madaling gapos sa Jerusalem. Hindi ho sinabing tamang dating daan, ang sabi ho ay mga nasa daan. Ngayon, yung pala si Pablo, pag mang-uusig siya ng mga Kristiyano noon, saan siya pupunta? Sa sinagoga. Bakit? Kasi doon daw masusumpangan kung sino man may masumpong siyang mga nasa daan. Sino ba yung mga nasa daan na yon? Gawa 22, Gawa 22, ito po ang sinasabi kung sino yung mga nasa daan. Gawa 22:19, at aking sinabi, Panginoon, na pagtalas-talas nila na ako ang nagbibilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisisampalataya sa iyo. Sa makatwid nasa sinagoga, yung mga Kristiyano sumasamba araw ng Sabat. Kaya nga si Pablo doon siya pumupunta para usigin ang mga Kristiyano. Dahil alam niya may mga Kristiyano sa sinagoga na nangingilin ng Sabat. Kasi kung ang mga Kristiyano hindi nangingilin ng Sabat, bakit pa siya pupunta sa sinagoga? Mga Hudyo lang naman nandun, gaya ng paniniwala nila. Yung pala nasa kasulatan, pati yung mga Kristiyano sumasampalataya kay Kristo na kung tawag sa kanila ay nasa daan, sila po ay nasa sinagoga. So nangingilin. Nangingilin po ng Sabat yan. Anong gagawin sa sinagoga? Siyempre, pag sa sinagoga ka, may pagsamba ron, may pangingilin. At yan nga po'y napatunayan na ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa puntong ito, napatunayan ko po na mali ang paniniwala ng aking katunggali. Na ang sabi niya, na ipako na raw sa krus, itong pangingilin ng Sabat. Pero bakit may mga Kristiyano pa rin sumusunod? Okay. Salamat po. Ito po ang tanong, Mr. Ubedos. Sinabi mo sa 9, mga Gawa 9:2. 9:2. Opo. Na ang mga Kristiyano nasa sinagoga. Opo. Alin? Na si Pablo ay kukuha ng pahintulot sa mga sinagoga o nasa sinagoga ang mga Kristiyano? Alin doon? Ito nga po liliwanagin natin Humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong. Hindi ang Kristiyano sa sinagoga. Sandali. Sasagot pa tayo. Hihingi siya ng Hindi pa ako takot sumagot. sa mga sinagoga. Pinuputol niya para hindi malaman ng totoo. Okay. Ito. Upang Next siya'y question. makasumpong ng sino man saan? Sa mga sinagoga. Ay, wala sa sinagoga.
Oh, Hingi eto. ng pahintulot sa Ginoong Perion. sinagoga. Ginoong Perion, Oh, ito ang tanong. ang sabi niya, Tapos na sa tanong. Mali yung sagot mo. Ito ang tama tanong. po, tama yung sagot ko. Ito ang tanong. Tama, No, mali. Mali na yung sagot tama mo. po yun. Sige Ito po, po ang magtanong tanong. na kayo. Tanong. Mr. Aram ng Bible. Ubidos. Sa Isaiah 66:22, Oh. ito ba ay panahon ng iglesia? Ang 66:22? Panahon ba yan ng ay Kristiyanismo? lagpas pa sa panahon ng iglesia. Sa langit na yan. Sa langit pala ito. Wala ka ba sa Hindi langit? sa panahon ng Kristiyanismo. Hindi ka ba salama sa langit? Sa langit pala yon. Hindi sa panahon ng Kristiyanismo. Sa makatuwid. Sa makatuwid. Ayaw Tanong. niyang sa langit. Hindi siya kasama sa langit. Tanong uli. Tanong uli. Ayaw niya sa langit. Ako Tanong. gusto ko sa langit. Ito ang tanong. Oh. Ayaw pala sa langit ng kaking Ang katunggalin. tanong ay ito. Kapag ang isang tao, o sabihin natin, Kristiyano o Sabadista, ay bumabasa sa kasulatan, siya ba ay sumasamba na? Okay. Babasahin natin. Hindi, sagot lang. Babasahin ko Huwag sa kang inyo. magbasa, wala kong hinihingi na basa eh. Ang aking tanong, Ito. oo o hindi. Ito, sagot. Sasagot ako. Kapag bumasa ba Sasagot ng nga. kasulatan, sumasamba na? Okay. Dito, nagbabasa tayo ng kasulatan, pero hindi tayo sumasamba. Pero pag nasa sinagoga, Yun pag ang nasa sabi. sinagoga, sumasamba. Oh, nakasagot na. Nakasagot Ginoong na. Perion, pag nasa sinagoga, Nakasagot na. sumasamba yon. Nakasagot na. Okay, next question. Ang uling question. Sabi mo, ang ginamit sa Marcos 2:27, anthropos, nang ibig sabihin ay tao. Saan katauhan? Ang Hudyo ba ay anthropos o hindi? Eto sagot. Eto, sandali, sasagot ako. Okay. Hindi ba? Okay. Anthropos. Ang lahat ng Hudyo, tao, pero hindi lahat ng tao, Hudyo. Sa makatwid, ang Hudyo, anthropos din. Pero hindi lahat ng tao, Hudyo. Sa makatwid, ang sinabi niya Ano sa si- mga Hudyo. Anong sinabi sa Marcos? Ang sabi sa Marcos, Tapos ginawa na. sa tao. Tapos na ang tanong ko. Ginawa Tapos na sa ang tanong. tao. Kasama lang doon, mga Hudyo. Tama na, mamaya ka magpaliwanag. Oh, kasama lang doon, mga Hudyo. Mamaya ka na bumawi. Okay, next question. May Sige panahon po. pa ako? May panahon pa? Ganun ba? Ha? Saan sa Biblia Oh. na ang pagsamba, Tanong po. saan Tanong, sa tanong. Biblia nang iyong pinatunayan ang paksa na ang pagsamba at sabat ng Kristiyano ay Sabado? Oh, saan sa Bible? Eto. Time mo. Oh, ito. Babasahin natin. Basahin mo. Showdown. Papaano kung may mabasa ako? Aaminin yung talo na kayo. Basahin mo. Yang iyong babasahin, mali. Pag nabasa ko, talo na kayo. Yang iyong babasahin, sa iyo lang yan. Mali Hindi. yan. Kaya nga pagka nabasa ko, Basahin mo. talo na kayo. Titingnan natin kung tama yung Hindi. binasa mo. Wala akong gano'n. Ako yung nagtatanong, ako ang magbibigay ng kondisyon. Basahin mo. Yang iyong sasabihin, hindi pagsambang Kristiyano. Yang iyong sasabihin, mga Hudyo na pinangaralan Kaya ni nga, Pablo. Ginoong Perion, pagka nabasa Basahin ko, mo. pag Basahin nabasa mo. ko, aaminin nyo, talo na Basahin kayo. mo, ang babasahin mo, mga Hudyong pinangaralan ni Pablo. Basahin mo. Hindi, may kondisyon Okay. po, may kondisyon. Basahin May mo. kondisyon. Mabasa po natin. Tsaka wala na po tayong oras sa tanungan. Pakibasa na lang po. Basahin mo. Ah, May oras pa may ba? kondisyon, ha? May kondisyon. Pag nabasa ko,
Aaminin ni Ginoong Periol, talo na siya. Bababa na siya dyan. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Tapos na. Ngayon ka na. Tapos na ba? O, sige po. Ito Tapos po ang babasahin ni Mr. Odigos. Okay, maraming salamat po. Ito po, sa Acts 17, na sina Pablo pumunta sa sinagoga para, sabi, magsamba. Ang tanong, ang mga kasama ba niya ay mga Kristiyano? Hindi. Ang kasama niya ay mga Hudyo. Babasahin ko, bunga nito, the Jewish leaders were jealous and got some worthless bumps who hung around the marketplace to start a riot in the city. They wanted to drag Paul and Silas out to the mob, so they went straight to Jason's home. But when they did not find him there, they dragged out Jason and some of the Lord's follower. Sa makatwid, itong sinasabi niyang pagsamba kasama ng Kristiyano, mga Hudyo pala yun. Kaya nga ang lupit nitong mga Sabadista Kinaladkad sina Pedro. Kinaladkad yung kasama ni Pedro. At nagkaroon ng riot sa bayan. Kristiyano ba yan? Sabadista yan. Sabadista yan. Mga nangingilin kung Sabado. Malulupit yung mga taong ito Dapat pangilagan sila. Tuso pa yan. Yan. Ngayon, sa makatwid, itong babasahin niya, sabi ko, mali. Dahil ang babasahin niya, sa sinagoga, ang mga Hudyo, hindi Kristiyano. Samantalang ang ating paksa, pagsamba at sabat, sa pananampalatayang Kristiyano, Sabado. Yan ang hindi niya naitatayo. Hanggang ngayon, kung ano-anong istorya, sabat, wala namang ayon sa paksa. Halimbawa, kung mayroon siyang talatang iba, basahin pa niya mamaya para maitayo naman niya. Hindi niya naitatayo ng Sabado, pagsamba at sabat ng Kristiyano. Ang kanyang binabasa ay sabat ng mga Hudyo. Halimbawa, ginamit niya itong 66:2 ng Isaias. Babasahin po natin, titingnan natin kung tamang paggamit ng talata itong kay Mr. Obidos. 66:2 ng Isaiah, ang wika, sapagkat kung papaanong ang bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Una, ang panahong ito, hindi panahon ng iglesia. Sa bagong langit at bagong lupa. Yan. Kaya bago kayo humiyaw, alamin ninyo, hindi ayon sa paksa ito, sa bagong langit at bagong lupa. At ang pagsamba ay hindi sa Sabat. Araw-araw, mula sa isang bagong buwan, papunta sa isang bagong buwan. Buwanan. Isang bagong buwan. Buwanan. Mula sa isang Sabat hanggang sa susunod na Sabat. Lingguhan. Sa makatwid, ang pagsamba sa bagong langit. Salungat sa akala ni Mr. Odigos na Sabado ay hindi. Araw-araw pala. Araw-araw ang pagsamba sa bagong langit. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yan. Kaya mga kapatid, habang lumalayo si Mr. Odigos,
Hindi ito patutsada. Lumalayo naman ang kanyang mga salita. Hindi iglesia ito eh. Hindi ito Kristiyano. Oh, ginamit pa niya ang seremonyal. Alin daw ang seremonyal? Wala naman siyang sinabi kung anong Sabat. Binasa lang niya ang sa Exodus 15 at 16. Ito ang Sabat. Hindi naman sinasabi niya kung ano ito. Seremonyal daw ito. Aling Sabat ang tinutukoy mo? Oh, sa makatwid, hindi mo tinukoy kung anong Sabat. Tuloy, ang Kolosas 2, 14 hanggang 16, naalis tuloy lahat ng Sabat. Ayan. Kaya wala kang natukoy. Ayan. Oo. Walang pagpulot ng tinapay sa ikapitong araw. Yan ang lingguhang Sabat. Sa makatwid, ito'y seremonyal. Ang lingguhan, sa makatwid, inalis. Sabi niya, ang seremonyal, itong sa 12-16, ito ay lingguhang Sabat. Sa makatwid, ano pang kabuluhang ino-observe nila ang ikapitong araw? Ay inalis na pala yan. Sapagkat sa kanyang patutuo, yan ay ceremonial Sabat. Sa makatwid, wala ng Sabat na i-obserbahan kayo. Sayang, itinuro pa ni Mrs. White sa inyo. At sa kanyang pangitain, nakakita nga siya ng parang spotlight mula sa langit. Ay, wala kang ang sabi ng doktor, nasira nga ang utak niya. Ikinalulungkot natin yan. Hindi natin sinisiraan yan. Sa makatwid, nilalabanan niya si Mrs. White. Pag malaman ni Mrs. White, magagalit siya yun. Kaso patay na yun. Sa Lucas 14:4-16, sumamba raw si Kristo. Ano ang ginawa ni Kristo? Bumasa. Pag bumasa pala ng kasulatan, sumasamba na. Si Mr. Ubidos pala ngayon, sumasamba. Bakit? Bumabasa ng kasulatan. Sumasamba na pala ito. Ganun pala sa kanila ang pagsamba. Ay, mali nga yung kanyang akala eh. Iba yung pagsamba, pagbasa ng Bible. Sa makatwid, si Kristo hindi sumamba. At hindi mga Kristiyano yung kanyang kasama. Bakit? May Kristiyano bang ihuhulog si Kristo ng patiwarik? Ang napakalupit namang mga Sabadista ito. Ang ating paksa, patunayan ang pagsamba at Sabat ng pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Ayon sa Biblia, ang tungkulin ni Mr. Ubidos, kanyang itatag sa pamamagitan ng talata sa Bible na ang pagsamba at Sabat ng pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Hanggang ngayon, wala siyang naitatayo. Ang kanyang mga sitas, napakalayo. Talagang malulungkot siya. Kanina, malungkot siya, di ba? Palagi siyang ikinalulungkot ko. Malungkot talaga siya kanina. Lalo ngayong magiging malungkot siya. Dahil wala siyang napapatunayan. Ito namang si Lydia, sa Acts 16. Sabi niya ito, sumamba naman si Pablo. Si Lydia ba, Kristiyano? Hindi. Noon nga lang binautismuhan. Sa makatwid, hindi ito Kristiyano. At sa araw ng pahinga, lumabas kami ng lungsod sa may tabing ilog. Sa pag-asang doon, magtitipon ang mga Hudyo para manalangin. Hindi mga Kristiyano pala, mga Hudyo.
naupo kami roon at kinausap ang mga babaeng magkakasama. Isa sa mga babaeng naroon na ngalang Lydia, tindera ng mga telang pura-pura at tagalunsod ng Thyatira. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang sinabi ni Pablo. Nagpabinyag. Nabautismuhan pala ito. Sa makatwid, yung nagkakatipon doon, hindi mga Kristiyano. Hindi pa pala nababautismuhan yun. Si Pablo'y naroon para mag-Bible study bilang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi pa yun pagsamba. Masyadong mali ka. Masyadong mali ka sa iyong pagpapalagay. Talagang mali ang naituro sa iyo ni Mrs. White. Talagang malayo sa katotohanan ang naituro ni Mrs. White. Ay bakit? Isipin mo, ang bumasa ng kasulatan, pagsamba na raw. Itong mga taong hindi pa nababautismuhan, aakalaing Kristiyano. Maling-mali ang turo ni Mrs. White dito, na ang pagsamba sa bagong langit at bagong lupa tuwing Sabado lang. Yun pala araw-araw. Mula sa Sabat hanggang susunod na Sabat, isang linggo. Mula sa bagong buwan hanggang sa susunod na bagong buwan, isang buwan. Dahil buwanan ang pagbago, pagbilog at pagliit ng buwan. Oo. Kaya nung walang kalendaryo, sa susunod na pagbilog ng buwan, yan, isang buwan yun. Isang buwan pala, araw-araw pala ang pagsamba. Akala ni Mr. Obedos, sapagkat yun ang turo sa kanya ni Mrs. White, ay bawat Sabado lang. Wala nang pito-pito doon. Wala na si Ernie Baron yun. Oh, marami sa inyo ang gumaling sa pito-pito. Ipagpatuloy ninyo yan. Ay, bakit? Kaya sa langit, wala nang pito-pito. Araw-araw. Tuloy-tuloy ang pagsamba. Praise the Lord! Ang mga Hudyong huwad na Sabadista, sa panahon ni Kristo, huwad daw sila. Sino ang tunay na Sabadista? Si Mrs. White? Si Mrs. White ba ang tunay na Sabadista? Ang mga Hudyo, ang Pariseo, istrikto sa kautusan. Huwad ba yon? Matatalo mo ba ang Pariseo sa pagsunod sa utos ng Diyos? Hindi. Oh. Si Mrs. White, siya ba ang tunay na Sabadista? Samantalang ang turo niya malayo sa totoo, magbasa lang ng Biblia ay sumasamba na. Napakalayo sa totoo yun. Talagang hindi kayo. Babagsak kayo talaga. Oh, ang pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Oh, may naitayo ba kayo? may nabasa ka ba na minsan na ang Kristiyanong kapulungan sumamba ng Sabado? Ang ibinablap niya sa akin, yung Acts 17. Ayun pala, mangangaral doon si Pablo. At bunga na ito nga'y Sabadista, kinalagkad si Pablo at yung mga kasama. May Kristiyano bang ganon? Ang mga ngaral ba sa inyo kinakaladkad? Ay, napakalupit nga eh. Kaya kapag sasabihin niyang, yo'y pagsambang Kristiyano, talagang mali ang naituro ni Mrs. White sa kanya. Kaya nariyan mga kapatid, kaya nananatili ang paksa ay hindi na itatayo. Sapagkat sabi nga niya, itong kanyang, parang ako ay kanyang ibig-gipitin sa Marcos 2:27, na ibig niyang palabasin na ito ay sa lahat ng tao. Maliwanag ang talata, mga kapatid.
ibig kong ipakita sa inyo na ang kausap ng Panginoon ay hindi ang humankind o mankind. Sabi niya, anthropos. Ang simpleng kahulugan ng anthropos, tao. Anthropology, the science of man, study of man.